Mga mahal kong pensyonado, meron ba talagang bagong petsa ang inyong pensyon sa Hulyo 16, 2026? Marami ang nagtatanong, marami rin ang nataranta dahil sa mga nagkalat na post sa social media. Kaya ngayong araw, lilinawin natin ito ng tapat at malinaw. Walang palabas, walang takot, dahil karapatan ninyong malaman ang totoo. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil marami ang nalilito sa pagitan ng petsa ng pagbabayad at petsa ng dagdag na pensyon. Iba ang dalawang ito at kung hindi ninyo ito maiintindihan ng tama, baka ma-miss ninyo ang mahalagang detalye na direktang makakaapekto sa inyong buwanang budget. Una sa lahat, linawin natin. Wala pong opisyal na anunsyo mula sa SS na nagsasabing lahat ng pensyonado ay babayaran ng eksaktong Hulyo 16, 2026. Ang SSS ay hindi gumagamit ng iisang petsa para sa lahat. Ang pagre-release ng pensyon ay nakastagger. Ibig sabihin, hinahati-hati ito sa loob ng ilang araw bago matapos ang buwan. Depende sa huling numero ng inyong SS number, sa bangko kung saan nakalink ang inyong account, at kung UMID, e-card, o regular na bank account ang gamit ninyo. Kaya kung nakita ninyo sa Facebook na Hulyo 16, sure na to, mag-ingat po tayo dahil maaaring hindi ito galing sa opisyal na pahayag ng SSS mismo. Ngunit huwag muna kayong mag-alala dahil may tunay at malaking balita na dapat ninyong malaman ngayong Hulyo 2026 at mas mahalaga pa ito kaysa sa isang petsa lamang. Ito ang hindi alam ng marami. Pinabilis na pala ng SSS ang pagre-release ng pangalawang bahagi o second tranche ng kanilang Pension Reform Program. Dati, ang planong ito ay ilalabas sana sa Setyembre 2026. Pero dahil sa lumalaking pangangailangan ng mga pensyonado dahil sa mataas na presyo ng bilihin at kuryente, inuna ito ng SSS at pinasimulan na noong Hunyo 2026. Ibig sabihin, kung pensyonado kayo bago sumapit ang Mayo 31, 2026, malamang ay nakatanggap na kayo ng dagdag sa inyong pensyon simula pa noong Hunyo. Para sa mga retirement at disability pensioners, 10% ang idinagdag sa buwanang pensyon. Para naman sa mga death at survivor pensioners, 5% ang dagdag. Halimbawa nito, kung ang natatanggap ninyo noon ay 10,000 piso bawat buwan, ngayon ay aabot na ito ng 11,000 piso. Malaking tulong ito, lalo na sa mga senior citizen na umaasa lamang sa kanilang pensyon para sa pagkain, gamot at pang-araw-araw na gastusin. Ngayon, para sa mga pensyonadong ang contingency o simula ng kanilang pensyon ay nahulog sa pagitan ng Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026, sila naman ay makakatanggap ng dagdag na ito simula Setyembre 1, 2026. Kaya kung kayo ay bagong pensyonado, huwag mag-alala, hindi kayo naiiwan. Darating lang ang inyong turn ng kaunti pang mas huli. May isa pang mahalagang update na dapat ninyong malaman. Ang programang ito, tinatawag na Pension Reform Program, ay hindi lamang para sa taong ito. Ito ay multi-year, tumatakbo mula 2025 hanggang 2027 at bawat taon ay may dagdag. Sa pagsapit ng Setyembre 2027, inaasahan na ang mga retirement at disability pensioner ay makakaranas na ng humigit kumulang 33% pagtaas kumpara sa dati, habang ang mga death at survivor pensioner naman ay makakatanggap ng humigit kumulang 16% pagtaas. Ang pinakamaganda dito, sinabi mismo ng SSS na hindi ito magdadagdag sa kontribusyon ng mga miyembro. Ibig sabihin, hindi kayo kailangang magbayad ng mas mataas para lang makinabang dito.
Pero paano nga ba talaga kinukwenta ang inyong pensyon? Alamin natin ito ng simple, walang komplikadong termino. Ang pensyon ninyo ay batay sa inyong average monthly salary credit o AMSC, gayon din sa inyong credited years of service o kung gaano katagal kayong nagbayad ng kontribusyon sa SSS. Mas mataas ang inyong kontribusyon noon, mas mataas din ang inyong pensyon ngayon. Halimbawa, ang minimum na pensyon sa SSS ay 2,000 piso. Ang average na pensyon ay mga 5,000 piso at ang pinakamataas ay umaabot ng humigit kumulang 24,000 piso bawat buwan. Kaya kung 2,000 piso ang natatanggap ninyo bago ang Pension Reform Program, ngayon ito ay umaakyat na sa 2,200 piso at pagsapit ng Setyembre 2027, umaabot na ito ng humigit kumulang 2,682 piso. Pakinggan din ninyo itong mabuti dahil marami ang naguguluhan sa loan deduction at sa tinatawag na offset o clawback. Kung meron kayong hindi pa nabayarang utang sa SSS, halimbawa, salary loan noong kayo ay aktibong miyembro pa, maaaring i-deduct ito ng paunti-unti mula sa inyong buwanang pensyon. Hindi ito parusa. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng pagbabayad ng utang. Ang mahalaga, alamin ninyo kung magkano ang natitirang balanse ninyo para hindi kayo magulat kung bakit mas mababa ang natanggap ninyong halaga kumpara sa inaasahan. Ang offset o clawback naman ay nangyayari kapag mayroong sobrang binayad ang SSS sa inyo dati, halimbawa dahil sa human error o overpayment. Kapag natukoy ito, may karapatan ang SSS na ibawas ito ng paunti-unti sa susunod ninyong mga pensyon, hindi bigla-bigla, kundi ng may makatuwirang paraan para hindi kayo lubos na maapektuhan. Kung ito ay nangyari sa inyo, huwag matakot. May karapatan kayong humingi ng detalyadong paliwanag mula sa SSS branch na malapit sa inyo. Ngayon, tungkol naman sa aktwal na release schedule. Bagamat wala pong nakapirmi na petsang Hulyo 16 para sa lahat, karaniwan namang ang mga bank credit para sa SSS pension ay dumarating sa mga huling araw ng buwan, madalas sa pagitan ng ika-15 araw hanggang katapusan ng buwan, depende sa bangko at proseso ng inyong depositong institusyon. Kung Union Bank, Land Bank o ibang partner bank ang gamit ninyo, maaaring magkaiba ng kaunti ang oras ng pag-credit. Ang pinakamainam na gawin, i-check ninyo ang inyong bank balance simula sa ika-15 ng buwan. At kung sa loob ng ilang araw ay wala pa ring dumadating, huwag kayong mag-alala agad. Dahil normal lang ang ilang araw na antala, lalo na kung may holiday o weekend. Huwag din ninyong palampasin ito, sapagkat may isa pang bagay na kailangan ninyong tandaan taon-taon, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ay taunang requirement para patunayan na kayo ay buhay pa, aktibo at karapat-dapat pa ring tumanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo ito nasunod sa takdang oras, maaaring ma-hold muna ang inyong susunod na pensyon hanggang sa makumpleto ninyo ang proseso. Ngayong 2026, mas madali na ito dahil maaari na ninyong gawin ito online sa pamamagitan ng inyong MySSS account o sa pamamagitan ng facial recognition sa mga autorisadong app, kaya hindi na kailangang pumila pa ng mahabang oras sa branch. At ngayon, ito ang pinakamahalagang babala na dapat ninyong marinig dahil marami ng biktima ang mga scammer na gumagamit ng pangalan ng SSS para linlangin ang mga inosenteng pensyonado. May mga huwad na text message, huwad na Facebook page at kahit tawag sa telepono na nagsasabing may dagdag kayong pensyon, i-claim ninyo sa link na ito o magbigay lang po kayo ng inyong OTP para ma-release ang inyong pondo. Huwag, huwag,
huwag kayong magbibigay ng inyong personal na impormasyon, OTP o password sa sinuman kahit pasabihin nilang sila ay opisyal na kinatawan ng SSS. Ang SSS ay hindi humihingi ng OTP sa text o tawag. Kung may pagdududa kayo, tumawag lamang sa opisyal na hotline ng SSS sa 1455 o sa GSIS sa 8847, 4747 para sa mga GSIS pensioners o sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa 8708-7087 kung may kinalaman sa inyong bangko. Mahalagang tandaan din, mayroon ng bagong patakaran ang BSP at AFASA na nagpapatupad ng mas mahigpit na authentication para sa mga bank transaction, lalo na para sa mga senior citizen. Ang layunin nito ay proteksyonan kayo laban sa online fraud kahit paminsan ay nakakaabala dahil sa dagdag na hakbang sa pag-verify. Unawain natin na ito ay para sa inyong kaligtasan, hindi para hirapan kayo. Para naman sa mga miyembrong voluntary o self-employed na gustong palakihin ang kanilang magiging pensyon balang araw, ang payo natin, tiyakin ninyong regular ang inyong kontribusyon at kung kaya, itaas ninyo ang inyong monthly salary credit kung kaya ng budget dahil mas mataas ang ibinabayad na kontribusyon, mas mataas din ang magiging batayan ng inyong pensyon sa hinaharap. Ang bawat piso na inyong inilalagay ngayon ay isang piso na babalik sa inyo balang araw na may dagdag pa. Mga minamahal naming manunood, alalahanin nating lahat, ang pensyon na ito ay hindi limos, hindi kaawaan, ito ay karapatan ninyo, bunga ng maraming taong paghihirap, pagtratrabaho, at pagbabayad ng kontribusyon. Kaya kung kayo man ay nag-aalala, nalilito, o natatakot dahil sa mga kwentong nakakalat sa social media, alamin ninyo na hindi kayo nag-iisa. Narito kami para linawin ang totoo, para protektahan kayo laban sa maling impormasyon, at para tulungan kayong maintindihan ang bawat detalye ng inyong pensyon. Kung natulungan kayo ng video na ito, i-share ninyo ito sa inyong mga kapatid, kaibigan, at kapitbahay na pensyonado rin dahil marami sa kanila ang maaring hindi pa alam ang totoong balita. Mag-subscribe din kayo sa channel na ito para hindi kayo mahuhuli sa susunod na mahahalagang update tungkol sa inyong SSS at GSIS pension. Maraming salamat sa inyong oras, mga mahal naming pensyonado. Ingat po kayong lagi at sana ay laging maayos ang inyong kalusugan at kalagayan. Hanggang sa muli at Diyos na po ang bahala sa ating lahat.